Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mas matindi pala ang mangyayari kay Sara sa impeachment na ito. Itong ikalawang impeachment niya sa Pebrero 2026. Kung akala ni Sara, unang kanyang kampo, unang mga DDS, na dahil hindi na-unsyami yung unang impeachment. Yung impeachment na final noong February 5, hindi natuloy dahil kila Chis Escudero at dahil sa Korte Suprema. Akala nila napabuti yon? Hindi. Nung tinitingnan ko, hindi pala. Mas napasama pala. Mas napasama pala. Ano na ba kasi ang nangyayari at ano ang mangyayari? Ito ang nangyayari. Unang-una, ay di ba may final na impeachment kay Sara noong February 5? Kaya lang, ang ginawa nila Chis Escudero, hindi nag-proceed forthwith. Dinelay. So, hindi natuloy. Nang dumating yung June, nag-convene lang bilang impeachment court, pero nawala rin kasi naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw. Invalid yung impeachment. May mga hindi daw nasunod na mga procedures. Tapos in-outline ng Korte Suprema yung mga procedures na dapat daw sundin. Pero pwede pa daw mag-file ng uli ng panibagong impeachment. Pero February 6 na, onwards. O yun. Kaya ngayon, nag-file ng motion for reconsideration yung mga complainants, yung mga private complainants. Nag-file. At ang House of Representatives, bilang ito yung magiging mga prosecutors, nag-file din ng motion for reconsideration. Ang problema, hanggang ngayon wala pang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na yan. Hindi natin alam kung lalabas pa ba yung motion for reconsideration bago ang February 6 o ano ba? Kasi ganitong mangyayari. Kapag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago ang February 6, halimbawa ang maging desisyon ng Korte Suprema ay nagkamali nga sila, i-reverse nila yung desisyon. Ibig sabihin, magpuproceed na ang impeachment. Kung ilabas yan ng Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema ay reversal ng desisyon nito. Ibig sabihin, na-realize ng Korte Suprema na nagkamali sila. I-assume natin na ganun yung desisyon ng Korte Suprema. Ang mangyayari dyan, magpuproceed na kaagad ang trial. Kasi naka-archive lang naman yan sa Senado eh. Ang sabi naman nila Senate President Soto, once na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin ng Korte Suprema na dapat nang mag-proceed ng trial dahil nagkamali sila, i-reverse yung desisyon. Yung dati kasi ang desisyon ng Korte Suprema unconstitutional eh. Kung sabihin ng Korte Suprema hindi, mali, constitutional pala yon. Proceed na yung trial, yung impeachment. Ang gagawin ng Korte Suprema niyan ay ng Senado niyan, kaagad-agad puproceed na sa trial kasi naka-archive lang naman eh. Archive lang. Uhugutin lang uli yung mga records niyan. Proceed na sa trial. Yan ang mangyayari. Kung bago ang February 6 ay lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at ang desisyon ng Korte Suprema ay babalik pa rin yung nauna nitong desisyon. Kung ganun ang desisyon. Pero kung ang maging desisyon ng Korte Suprema ay as is yun, affirmed, kumbaga denied ang motion for reconsideration, ang desisyon na pinapa-reconsider ay mananatili, ang mangyayari niyan, wala na. Magpuproceed na talaga ang impeachment na bago. Kasi wala na yung luma. So, pwedeng tatlo ang maging desisyon ng Korte Suprema. Una, i-affirm yung buong desisyon. I-affirm yung buong desisyon. Ibig sabihin, denied yung motion for reconsideration. Ang isa pang desisyon ay i-reverse ang desisyon. Ibig sabihin, tama yung motion for reconsideration, i-grant yun. In that case, magpuproceed na ang trial. Ang pangatlo, pwedeng i-modify ang desisyon. Hindi natin alam kung anong klaseng modification sa decision. Hindi natin alam. So, anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema ay important, hinihintay ng mga parties, hinihintay ng mga complainants, hinihintay ng House of Representatives,
hinihintay kung ano nga bang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa final na motion for reconsideration. Ang problema, January 6 na, wala pa ring desisyon ang Korte Suprema sa MR. Pero ito naman ang ano dyan, 1 month, 1 month na lang. Kasi 6 ngayon, January 6. Pag February 6, pwede nang mag-file uli ng impeachment. Ang naging desisyon kasi ng Korte Suprema, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na hindi na pwedeng mag-file ng impeachment. Ang sinabi ng Korte Suprema doon sa desisyon nito, hindi daw nasunod yung procedures based sa Constitution at sa rules ng House of Representatives tungkol sa impeachment. Hindi daw nasunod. Hindi nasunod yung 1-year bar rule. Dapat kasi hindi pwedeng magkaroon ng sunod na impeachment. Isa lang. Ang nangyari daw dito, nagkaroon ng ilang impeachment na i-final. Bawal yun. Kaya na-violate yung 1-year bar rule. Pero after 1 year, ibig sabihin February 6, pwede na uli. Pwede na uli. Kaya actually, hindi naman sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nito na yung mga issue kay Sara doon sa grounds ng impeachment o yung articles of impeachment ay walang basihan. Hindi ganon. Walang ganon pronouncement ang Korte Suprema. Ang sinabi ng Korte Suprema, hindi nasunod yung procedure na naka-outline sa Constitution at sa rules ng House of Representatives. So, kung magsusulong uli ng impeachment, kailangan ayusin na yung procedure. Pero yung mga grounds ng impeachment, yung articles of impeachment, hindi yun di sinabi ng Korte Suprema na walang basis yan. Walang pronouncement na ganun. Kaya actually, yan yung ano dyan. Ngayon, hindi natin alam. Paano kung hindi mag-decide ang Korte Suprema? Ito yung tanong. Paano kung February 6 na, wala pa ring desisyon ng Korte Suprema sa MR, sa motion for reconsideration? Ang sabi niyan, ni Retired Senior Associate Justice Carpio, ang opinion niya dyan, pwede nang mag-file kahit wala pa yung desisyon ng Korte Suprema. Pwede yan. Ibig sabihin, pwede nang mag-file ng bagong impeachment complaint kung walang ilabas na desisyon sa motion for reconsideration, ang Korte Suprema. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.